Ano Oh ba my yan? gosh! Tapos Oh andang, my ilan lang gosh! sukat iya? Ilan lang ano to? Oh my God! Umani ng iba't ibang komento ang Facebook post na ito ng isang netizen na tila baga pinababayaan raw ang mga hayop sa isang ostrich farm dito sa Kalibo, Aklan. Ganito karami ang mga tao dito ngayon sa ostrich farm dito sa May Tigayon, Kalibo, Aklan. Kumakailan lang mayroong nag-viral na post patungkol dito. Ang sinasabi nila, pinababayaan daw ang mga hayop dito. Kaya mas minaigi nating bisitahan at tanungin ang may-ari nito kung ano nga ba ang kwento behind sa mga hayop na nandito. Taga saan ho kayo? Taga Lambunaw. Iloilo ang layo mo. Oo. Pumunta kami dito para makatingin lang sa mga hayop dito. Opo. Oo. Oho. Ay ano ang masasabi naman po ninyo? Ay nako, ang ganda-ganda talaga. Mhm. Oo. Tapos mga ano naman, kaya marami yung mga hayop dito, no? Mga malalaki pa. Oho. Ang ganda-ganda talaga. Parang sa Lonisa, sa Manila Sugar lang, di ba? Opo. Mm. Bali nag-travel pa kayo galing sa sa Iloilo? Oo. Naglikot-ikot lang po kayo? Oo. Nga makapunta lang dito. Ilang oras po ang travel ninyo po? Siguro mga 2 hours, and a half siguro. Opo. Mm. Hi, Onggoy! Hello! How are you? Oh, ba't ka nandito? Ano ba kiss niyo sa akin? Hi! Hi, Monkey! Monkey! Busy ta na. Mga matanda na talaga. Kurinot na yung kwan balat oh. Hello, Monkey! Monkey amo! Cute ay. Nandito tayo ngayon sa loob ng farm ni Sir Deo at wala siya dito ngayon, nasa Maynila yata. Pero tomorrow may press conference dito with regard sa pinost ng isang netizen na parang si Clarice ba yung pangalan noon. No? Pero sige, ipaklaro natin kay Sir Deo. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga. Opo, si Kapobs Archie. Sir, ano po ang reklamo nitong isang netizen na ang sabi mukhang pinababayaan mo raw yung mga hayop dito sa loob ng farm. So Kasi much better na sagutin po ninyo, sir. Cyber libel Opo. yung ginagawa nyo na yan kasi hindi ko pinababayaan yung hayop ko. Mhm. Oo, at maayos lahat ang kalagayan ng hayop ko. Total, nandiyan ka naman ngayon, makikita mo ng sariling mata mo dyan kung Mhm. napabayaan mo talaga yung hayop. Oho. Ano ba yung paano na nakapasok dito itong nag-post na ito na verify na po ba ninyo ito, sir? O Nakita ko na nabasa yung nyo na post, po? Opo. Pero ano naman tawag dito. Hindi malaman kung concern siya o gusto niyang manira eh. Mhm. Kasi kung concern siya, sabihin niya ang mali ng farm at ako naman tumatanaw ng magandang kung may mali sa farm ko, itatama ko yan eh. Mhm. Pero yung mag-post ka kaagad ng hindi maganda at hinihikayat mo pa na wag puntahan yung farm, Mhm. hindi niya pa alam na sobrang laking epekto nung ginagawa niya. Opo. Ayan, katulad ngayon, ang daming mga bumibisita dito sa farm ninyo. Nakita ko, ang daming nag-ikot-ikot ngayon. Linggo kasi. Okay. Kasi nag-iisa lang tayong ganyan na hindi na kailangan lumuwas pa ng Maynila at napakamura ng entrance. Makakita sila ng mga animals. Mhm. Saka maayos yung mga animals natin. Oho. Naka-recover nga yung mga yan kasi galing yan sa talagang hirap eh. Dahil pandemic time yung Leon na malaki. Mhm. Pandemic time, ni-rescue ko yan. Lockdown pa. Ginawa ko Oho. ng paraan na makuha yan sa Bohol. Mhm. Ang may-ari niyan, mayor. Oho. Pero dahil nag-lockdown nga, dahil korporasyon sila, wala na silang pampakain. Mhm. Naghanap siya sa Region 7 na pwedeng umampon o bumili, pero walang sinong may kaya. Mhm. Ako na tig-Aklan, Kalibo, na kaya. Dahil kasi may mga negosyo naman tayo. Opo. O may kakayanan tayo. Na ginawa ko, kinausap ko ngayon yung owner ng Lion, si Mayor. Sabi Mhm. ko, Mayor,
kung kaya niya pong ibigay sa akin ng ganitong price, ako na po ang kukuha sa mismong sunyo, sa Bohol. Na wala na kayong gagastusin na kahit ano. Aha. So ngayon, nag-okay siya sa presyo namin na bibiling ko. Sabi ko, asikaso po muna ang local transport permit ng DNR. Aha. Sabi niya, sige, pagka nag-down ka, ipapasikaso. Nag-down ako sa bangko niya. Pinasikaso niya local transport permit. Aha. Tapos nung okay na yung DNR permit na local transport permit, ginawa ko, nagpunta ako ng Iloilo para magpa-swab test kasi hindi ka makakatawid noon lockdown kung hindi ka negative sa COVID-19. Nung pagka, nasa bahay na nga yung bet na kasama ko, yung bet ko. Nasa bahay na natulog. Kasi nag-email yung sa swab test, madaling araw, na negative result kami dalawa nung bet ko. Tumakbo na kami ng madaling araw, papunta ng Iloilo, Dumangas, patawid ng Bacolod. Pagtawid ng Bacolod, tumakbo kami, papunta ng San Carlos Negros. Apo. Pagdating na San Carlos Negros, tumawid kami, papuntang Cebu, Toledo. Tapos from Cebu, tumawid naman kami, papunta ng Bohol, Tagbilaran. Tapos tumakbo kami ng Lubok, dun yung zoo. So yun na, nirescue na namin yung lion. Hanggang sa naiuwi ko ng Aklan, andito pa rin yung mga picture no kung gaano talaga siya kapayat. Opo. So, ibig sabihin pala, kaya merong, baka may nakita siyang payat na hayop, yun pala ay mga ibang hayop na mga na-rescue ninyo na under recovery po sa farm ninyo po? Parang ganon? Yun siguro nakikita niya. Yung mga unggoy kasi dyan na... Ito po, like yung unggoy na ito, medyo payat siya. Anong story nito, sir? Opo. Rescue ko naman yan sa Dumaguete. Matandang unggoy na yan. Siguro mga 20 taon na yan. Ay, kaya ganito pala, kaya payat na siya. Pero araw-araw sa dami ng pinapakain dyan, tapos binibigyan ng vitamins yan. Hindi na rin siya ganun para tumaba pa. Saka wala naman tayong nakikita unggoy na mataba eh. Kung gusto niyo na mataba na may makita, siguro baboy yung hanapin niya. So ganito ang... Saan tayo makakita ng unggoy na mataba? Yung unggoy mga slim talaga yan eh. Oo, baka yung iniisip niya yung sa pelikula na yung malaking anong malaking unggoy ba yon yung ano na yon yung ape? Si King Kong. Yon baka yon. Pero yung mga ako wala rin kasi ako Sir Deo na yung Philippine macaque. yan, okay, sige po, ipaliwanag natin. Wala makikita mataba niyan. Oo. So ganito talaga siya. Oo. So napakatanda na ng unggoy na yan kasi nga wala nang pampakain doon sa Dumaguete Zoo din yun. Opo. Ni-rescue rin ninyo pala ito? Nag-shutdown din. Na-rescue ko yan. Ilang unggoy yan nandyan. Opo. Ilang years na ito, Sir Deos, dito, yung mga unggoy na ito? 3 years na. Opo. Yung isang payat na kabayo na sinasabi nila doon sa Facebook post, ano po ang paliwanag ninyo doon, sir? Matagal na yung bidyong yung sa kabayo. Makikita mo yung kabayo niya ngayon, maayos naman yung lagay niya. So ito yung kabayo. Ang old streets natin, Sir Deo, kumusta ito? Anong sitwasyon nila? Okay naman yung mga ostrich natin. Ito nga, pag-uwi ko, dahil nga pinapakita nila na ganyan. Kasi nga, last year, di ba, sobrang ulan. Opo. Basa lagi. Yun, nagpalit sila ng balahibo. Pero ngayon, makikita mo yung ostrich, tumutubo na yung mga balahibo niya kasi tag-init na ngayon eh. I see. Pag naulanan siya, nagkakalbo siya, parang ganyan. Na ano kasi kaya? di ba, last year, buong taon halos umuulan. Umabot na nung January natin, umuulan pa eh. Pero ngayon, nakita mo yung mga balahibo nila, tumutubo na ngayon. Opo. Paba na ng paba yan, oo. Siguro ito pala yung kabayo na sinasabi. Opo. Magbalik ko dyan, magpupunta rin dyan yung vet. Opo. Sasaksakan din ng mga mga kailangan nila sa katawan. Opo. So meron pong mga regular check-up pala ito mula sa veterinary po. Meron akong resident veterinary.
Opo. na expert sa mga wild animals. I see. Opo. So ano kaya Dinimension nila opo. yung DNR doon sa post. Aha. Ang DNR alam lahat ng kwento ng hayop na yan. At may Opo. papeles lahat yan. Opo. Di ba ang DNR kapag ka may mga nire-rescue kayong hayop, yung DNR mismo yata ang partner kayo ng DNR? Or ano po? Katulad ng mga niresyo ko sa Dumaguete. Mhm. Yung DNR Region 6 yung nag-assist niya, nagbigay ng mga transport permit. Di ko na matatawid Opo. dito yan ng walang permit ng DNR. Opo. Correct po. Ayun. Sobrang higpit ng mga barko natin. Mhm. Bago ka pumasok ng barko, may inspection yan, titignan yung papeles. Pag walang papel, Aha. sigurado, diditin ka nila doon. Kukunin nila Opo. yung hayop. Oho. Siguro ang nakikita ng nag-post ay itong unggoy ang sinasabi niya at yung ito sigurong mga ostrich na ito at saka yung kabayo. Ano ang masasabi mo sa kanya? Any message sir sa sa nag-post po sa inyo? Sana bukas pumunta na lang siya kung sakaling mayroon siyang concern na pagkakamali ko, itatama ko na lang. Mhm. Pero dapat nandyan siya, hindi yung post lang siya ng post ng pangit kasi hindi niya alam kung paano ko pinaghirapan niya na buhayin niya mga yan. Na pati i-rescue mula sa ibang mga farm. Okay. Bukas po ba sir mag-invite din kayo ng taga DNR dito sa sa farm ninyo po? Yes, pati tiga DNR. Oo. Tatawagan ko na rin. Opo. Sir, kita-kits na lang tayo bukas ulit Maraming salamat sa oras na binigay sa amin dito sa PV News Online sir. Salamat po. Okay, sige pa. Ay, grabe, makalaki man to. Malaki. Pinapatubigan pala yan. Para ilang years? Ilang years po? 25 years po. 25 years. Ilan yung, sino nag-aalaga nito? Ilang ano ang naubos nito, ma'am? Ay, ate yan nag-aalaga. Ilang manok ang kinakain niya? Sobra 20. Ako 20 mo. Ilang beses siya kumain? Kapag linggo, 2 ulo ng baboy. Kung wala namang baboy, ulo ng baka. Ganun. Grabe pala. Pala yan. Tapos nakangangagit siya. Sabi nila payat ang mga hayop ang taba-taba naman ng buhaya. Ayan ewan ko sa kanila sir, baka gano'n sabi nila sa amin eh. Yan o. So imagine kung gaano kahaba yung lugar na yan. Hanggang doon ang haba. Mga ilang kilo yan sir? Hindi namin matadya sir eh. Talagang mabigat talaga yan. Saan pa yan nakuha? Yun sir, hindi ko rin alam kung saan nakuha kasi pagpasok ko dito, nandito na rin. Ano nalalaman pag nagutom na yan? Ano naman sir, pag gutom na yung buhaya, medyo malikot-likot na rin. Tsaka pag binigyan ng pagkain, talaga kukuhain niya kagad. Talaga siya. Sige po, ano pangalan mo po? Signature. So, nilalagyan nila ng tubig para makaligo siguro. Wow, ang laki niya ng ngipin niya. Para ma-imagine ninyo kung gaano kahaba ang o kalaki ang buhaya mula dyan, ayan hanggang dito ang haba, ilang step to, bilangin natin bilangin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
10. Sobra 10 steps. Grabe, ang laki-laki pala ng laki ng buhaya. Yan ang pinakang malaking buhaya na nakita ko sa tanang buhay ko. Pero kakaiba yung buhaya na yan, walang dalang maleta. Oh. Walang dalang maleta. Sige po. Laki ng buhaya, oh. First time ko dito. Ay! Asos, kinuha ko. Nakabunga nga. Nandito sa kabila. Para makita mo. Ito, Ay, may bangil pala yan. patay ka dyan. Hala. Buhay ito, ma'am? Hala, grabe. Ba't nakanganga? Ilan ang kinakain nito? Ay. Pahinga sila, pahinga. Papakain sila ng buhaya. Ito medyo maliit-liit na buhaya ito. Oh! Dasig tanagali ya magkuan usit pagkaon. Hi. Ilang chicken nang makain itong tiger? Ay, kaladlok naman. Ilang taon na yan eh? 8 po. Grabe gali magkaunit manok samantala man ginamos lang yung ulam namin eh. Tabagak lang no aton nga sudan pero ang ilaya Di karni. di karne gid ya. Oh, ara abo. Galaway pa. Gulay-gulay lang amon ang kay tiger di ba to? Kali po na sir. Ha? Si Kali. Mabuti hindi ka kinakagat kuya. Pag ikaw naglilinis, kuha na sila, parang friend mo na rin sila. Pero hindi pa rin po talaga ako nagbibigay ng Ng kumpiyansa, no? Pero yung ano lang po sa hindi po talaga sila talaga wild kahit may tao po sila. Ano sila? Kwan lang. Kalmado. Kasi busog naman eh. So ikaw po, pasok mo paglinis? Ay di, mabali sila sarado ka naman po dyan sa gitna mama. Yun pala naman. Papasok mo na siya doon, isasara yun. Opo, kabilaan pong kulungan sir. Bago linis. Opo. Nahungit-hungit mo lang gali ron? Yan talaga sir, basta tama yung pag-alaga sa kanila sir. Oo. Sa hindi ka basa-basa ayo, talaga bibigay rin nila yung tiwala sa iyo sir eh. Titiwala rin sila sa iyo. Kahit gano'n sila ka-wild. Oo. Ito po mga to, talaga wild talaga yung mga lion tsaka tiger eh. Sa ano lang po yung kapabiyog na pong iba pong lion talaga nag-wild. Siguro po talaga po sa pag-alaga lang sir. Talaga pag sinasaktan. Pero dami po ginagawa pa rin mga baby yan. Talagang minamahal talaga namin. Kaya kuwan talaga pala. Matanda na siguro yan, ano? Ito sir matandang lalaki, matanda na talaga yan. Wala na. Nakatingin sa iyo eh, no?
May eye contact kayo ah. Parang kinikilig-kilig pa siya sa'yo eh. Ganyan pala.